Hi guys, so story time muna tayo kung paano ako nagkaroon ng PCOS at ngayon wala na siya. So ayan, ito yung unang scan ko or unang ultrasound ko nung nabuntis ako 2022. So ayan siya yung date. Ayan, kita ba? Kita ba siya? Ay hindi. Ayan. Basta ayan, makikita nyo. Ayan yung date. So, first trimester ko na nag-ultrasound ako in 5 weeks and 6 days. Nakalagay dito, 5 weeks and 6 days. September 3. Ayan, September 3 ako dito. Last 2022. Nabuntis ako noon. But before ako nabuntis, nag-exercise na ako. So, ayun, mahilig kasi ako mag-exercise. And, 5 weeks and 6 days, ayan. First ultrasound ko, ayan siya. Ayan, may nakikita na siya. Ayan siya. O, sobrang liit niya. Pero wala siyang heartbeats. Walang nakikitang heartbeat niyan. In 5 weeks and 6 days na to. Sinabi na ako ng doktor na balik daw ako after mga 2 weeks. Pero hindi ako nakabalik that time kasi nga nagatid ako sa mama ko papuntang probinsya. Pagbalik ko dito naman sa amin, ayun na nga, bigla akong dinugo. Ayan, bigla akong dinugo. Kung kailan babalik na ako sa kay doc, kailan din akong dinugo. So ayun, pagbalik ko doon, wala talaga siyang heartbeat. Kumbaga, parang yung, ano na yun, yung egg na yun or yung igyok na yun, parang nabugok ba sa ganon, hindi siya nagtuloy, parang nabugok siya. So, ang nangyari, kailangan akong raspahin para matanggal yung, ano na yun, baby, kasi I think nasa 9 weeks na siya. So, ganito na siya kalaki. Ayan, na-form na talaga siya. So, ayun, makikita nyo ba? Ayan, 9 weeks na yan siya. O, diba? May form na siya. So, meron na siyang paa, makikita mo na talaga, meron na siyang paa. Ayan, kumbaga nagsisimula na siya. Pero yun nga, bugok siya, wala siyang heartbeat. So, kailangan siya tanggalin sa akin kasi nga, dinudugo na rin ako. After kong magraspa, bumalik pa ako kay doc noon kasi nga, nagtitake ako ng pills. Kasi inisip ko, wag muna. Kasi, ay, wag muna ako magbuntis, mag-take muna ako ng pills. So, okay na siya. Pag-take ko ng pills, mga 3 months ko lang tinitake yung pills. Parang iba yung makaramdam ko. Parang mas lalong, parang siya, paano sabihin yun? Basta hindi normal yung dugo ko. Kaya yung ginawa ko, tinigil ko yung pag-take ng pills. Kasi nga, parang iba yung pakiramdam ko magtitake ako ng pills. Sabi ko, kung mabuntis ako, go ahead. Kung hindi, okay lang din. So, nung sabi ko, after 1 year, nag-1 year talaga siya, guys. Ito. Ayan. July, August pala. Pagdating ng August ba to? January, February, March, April, May, June, July, August. Ayan. August 28. Ayan siya, guys. So, August 28, 2023, sumakit bigla yung puson ko. As in, sumakit yung puson ko. Parang hindi siya normal kasi nga, sumasakit siya. Butas pala. Sumasakit siya. Kahit wala akong regla, ganun. So, ginawa ko, nagpa-ultrasound ako. And this is the result ng aking ultrasound. Ayan. So, may nakikita, ayan, makipansin nyo ba? Ayan, may nakikita siyang bilog-bilog sa aking matres. So, meron sa left and right ovary ko. So, meron akong PCOS. Na-shock talaga ako kasi meron akong PCOS. Wala naman akong ginawa. Nag-exercise naman ako. So, nakalagay naman dito, ayan, may PCOS talaga siya, more than 12 makikita daw. Basta nakalagay dito may PCOS sa left and right side. So, ginawa ko daw, nag-take ako ng pang PCOS. Tapos, dalawa yung tinake ko doon Kalimutan ko isa. Basta may pro yung isa. Yung para sa PCOS talaga. And 3 months ko siya i-take. So, nag-take ako noon kasi nag-start to ay August. Take ako September, October, November. And pagdating ng December, hindi na ako nag-take sa December kasi 3 months lang dapat. 3 months lang yun Pagdating ng December, naubos na siya. So, hindi mo na ako bumalik kay doc. Hindi ko pa na pina-check kay doc kasi sabi ko, baka sa January nila ako ulit magpa-check. So, ngayon, last regla ko ay December 8. Ayan, December 8 to 15 kasi regular din yung dugo ko. Sa November, wala akong dalaw. October at saka September, meron lang. Tapos August. Pero sa November, wala. So, ngayon, pagdating ng December 8 to 15 yung regla ko. And ngayong January naman, dapat nare-reglahin ako ng 8. So, ngayon kasi, tapos pakiramdam ko, iba din pakiramdam ko sa sarili ko. Parang nararamdaman ko yung unang pagbuntis ko, yung mga tawag ng mga symptoms nung nabuntis ako na parang nasusuka, walang ganang kumain, tapos parang busog ako lagi, gano'n, parang bloated ako. So, nangyari, nagpa-check up ulit ako kay doc. And, the result is, ito na siya. Ayan, natutuwa ako sa result kasi ayan, nagpa-check up ako is January 2024, so this year lang siya. Pero ito pang pala guys, before pa ako nagpa-check up ito, January 15 ay nag-PT ako kasi feel ko talaga iba yung pakiramdam ko. Basta naramdaman ko yung mga symptoms dati nung unang buntis ko, naramdaman ko siya. So, nag-PT ako nung January 15, negative siya. So, negative naman siya. So, sabi ko, sige, magpa-ultrasound kasi gusto kong kumustahin yung mga PCOS ko kung ano nangyari na kasi sumakit na naman yung mga puson ko. Pagdating ko ngayon, sa January 20, ayun, natuwa naman si doc kasi nga, doon sa left ovary ko, wala na siyang nakita. Ayan.
Ayan, dito, wala siyang nakita kundi cleared na daw siya. Tapos meron na lang akong PCOS ay doon sa right ovary ko. So, mas natuwa si Doc. And then, normal naman daw lahat. Wala naman nakita. So, ang ginawa ni Doc, sabi ko sa kanya is, hindi ako dinatnan niya. So, sabihan niya sa akin. So, meron pa siyang naresita dito sa akin ng mga gamot, pero hindi ko siya binili kasi nagdududa talaga ako na iba yung pakiramdam ko. Ganon. Basta iba yung pakiramdam ko talaga. So, nagdududa talaga ako. Sabi ko, hindi mo na ako bibiling gamot kasi sabi naman ni Doc na mag-PT muna ako. So, inisip ko muna hanggang katapusan. Sabi naman niya, kung hindi ka talaga datnan hanggang katapusan, mag-PT ka muna. So, ganon. So, inisip ko, mag-PT lang din naman ako. So, hindi mo na ako bibiling gamot. So, meron siyang naresita sa akin na 4 na gamutan tayo. Pero lahat yun, hindi ko pa talaga binili kasi inisip ko na mag-PT muna ako. So, 20 ako nagpa-ultrasound. Tapos, pagdating ng 25, nag-PT ako, guys. Pag-PT ko, positive na siya. So, papakita ko sa inyo. Sobrang na-shock din ako noon kasi hindi ko expect na magpapasitive ako. And alam niyo ba kung ilan yung PT ginawa ko? 4. So, ayan siya. Ayan, nag-positive na siya. Tapos, ayan, meron pa kasi hindi ako makapaniwala. Uy, meron pa. Ayan. So, ayan, nag-positive naman. Tapos, ayan, meron din, nag-positive. 4 yung ginawa ko talaga, as in. Tapos, umawa pa ako in the other day kasi baka hindi. Pero, ayan, nag-positive naman talaga. Kasi sabi naman doon, kapag may PCOS daw, ay nagpa-positive minsan sa mga pregnancy test. Pero, feel ko talaga iba yung pakiramdam ko hanggang ngayon naman. And I feel like, depends lalo na sa breast ko, ayan, tumitigas siya na masakit. Basta ganun. And babalik pala ako, guys, sa mga February. So, February na yung iniisip ko na babalik ako kasi. At that time siguro, meron ng heartbeat or gano'n. So, yung hinahabol ko ng karoon siyang heartbeat. So, ayan, guys, if renew ako, nasa na-baby na talaga to kasi nasa edad na tayo. So, nasa 30s na ako. So, ayan, yung mga ginagawa ko lang naman bago ako nabuntis ay simple lang naman. Umiwas lang talaga ako sa mga matatamis. Yun nga, isa lang din napansin ni Doc is wala na akong PCOS sa left side ng ovary ko, pero tumas yung timbang ko from 53 to 55.5 kilos. So, tumagdag ako ng 2 kilo at kalahati. O, diba, ganun ka taas yung timbang ko, 2 kilo at kalahati yung nadagdag sa akin. Pero yan nga, okay naman siya. And sana nga, baby na talaga yung dinadala ko ngayon. Hindi na siya PCOS or basta kompleto na siya. So, yun na, kung magtatanong kayo kung ano yung mga tinitake ko, wala. Wala akong tinitake maliban doon sa, ay meron pala, ang tinitake kong isa ay yung ano lang talaga, Aishi Tokyo. Tapos, yung niresita sa akin ni Doc sa pang-PCOS. So, yun na talaga yung tinitake ko. So, ayan guys, kung gusto nyo talaga magka-baby din, follow nyo talaga yung sinasabi ni Doc. Yun lang talaga siya. So, ayan, update ko kayo sa susunod sa check-up ko kung ano mangyari dito, kung baby na ba talaga siya or whatever. So, ayan guys, thank you so much and bye-bye.